Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Hindi pa rin tapos ang impact ng katatapos lang na FIDE World Rapid and Blitz 2023. Marami po akong natanggap na messages, mga request na coach paki-analyze naman ang mga best games ni Magnus sa katatapos lang na World Blitz. At ito na po, napili ko. Ang game na ito against Super Grandmaster Jan Krzysztof Duda ng Poland. Bakit ko pinili ito? Alam niyo po ba na si Duda, sa dinami-dami ng ating mga na-analyze na games between Magnus and Duda, palaging nasisibak si Magnus. Siya rin ang nagpa-knockout kay Magnus sa World Cup kung inyo pong matatandaan at marami pang ibang mga online tournaments na nanakaut si Magnus kay Duda. Nakokontrapelo yata. Parang si MBL. Laging hirap na hirap si Wesley kay MBL. Samantalang si MBL, laging kinakain lang ng buong-buo ni Magnus yan. Ito namang si Duda, pinipitik lang ni Wesley. At si Duda naman, pinahihirapan si Magnus. Ikutan eh. Yan ang aalamin natin ngayon kung uubra ba ang power of kontrapelo ni Duda kay Magnus. Ang ginawa ni Duda nag-E4, E5 naman si Magnus, Knight F3, Knight C6. Roy Lopez ang pinasok, nag-classical approach, Knight F6, nag-castle, at nag-Bishop E7, Rook E1. Ayan, so ang dami na nating nakita na ganito. A4, ayan, ayaw pasukin dito ni Duda ang Marshall Gambit. Kaya ito ay anti-Marshall. Ano po ba yung Marshall Gambit? Yun yung nagsi-C3 tapos bibitaw ng D5 ang black. Nagsasacrifice ng pawn sa gitna pero ang kapalit naman ay malakas na impact ng pressure sa king side. Ayan no. Mag-G3 tapos magku-Queen H3. Bahagyang mawi-weaken ang light square sa king side, compensated ang isang pawn dyan. Kaya dito, A4 para maiwasan yon. Nag-B4 and nag-D4. Okay? Inunahan. D6 o di wala ng D5. Anti-Marshall na. Kumapture sa E5, capture, Knight BD2, Bishop C5 para may pressure kagad sa F2, nag-H3 para walang lundag ng Knight. At nag-Queen E7, develop lang, mag-Rook D8, A5. Ayan. Kasi dito, para hindi maka-A5 ang black. Kasi gustong mag-Queen E2 diyan later on. Pero yun nga lang, pag nag-A5, may Bishop A6, tatamaan ng Queen. May mga ganong paparating. Kaya inunahan ni Duda ng space sa Queen side. Nag-H6, protection lang din sa G5, Queen E2, Bishop E6, kinapture na, ayun ang novelty. Dahil ang madalas ginagawa dito, nagbi-Bishop C4 lang. Tapos itong Knight ilalagay sa B3. Yan ang palagian. Pero dito kinapture eh. Novelty. Tingnan natin. Bishop A7, palit-palit to the max. Oh. Palit-palit, nag-Queen E2. Para yung isang tore hindi makadevelop at palaging may threat na nakaabang sa A6. Nag-Knight H5. Yan naman ang kalikot dito. Nakita ni Magnus pwede siya makapanggulo sa F4 square. Nag-Knight C5. Knight F4. Sumabay ng atake. Nakipagsama yan si Duda. Takes pero nag-King F1 lang. Yun lang. Sisimplihan lang daw ng capture. Then F takes E6. Evaluation bar 0.00 equal. Okay lang. Kumpara sa King F1, nagud mo ba ni Magnus? Bago makuha yung Knight, nanira muna ng pawn structure. Capture, Rook D1, King F7. May double pawn din si Magnus pero ang mainam niya nasa center kasi ang control eh. Kumpara dito nasa gilid. King E2, capture, King E7, G4, Rook B8. Ayun. Hindi kasi ma-capture ng Knight. Lagi kasing may bawi sa E5. Pero itong Rook B8, ang malaking problema ng puti, pupunta yan sa B5 at kukuhanin ng buong buo ang pawn sa A5. Papaano ngayon yan? Nag-King E3, Rook B5, G5. Ayun. Kitang-kita ang paglamang ng evaluation bar ng black. Dapat daw ang tira, King D3. Pag nag-Rook takes A5, King C4. Ayun. At least, nakatouch yung King sa B4. Hindi makagalawang Knight. Equal pa rin ang evaluation. Wala kasi double pawn eh, no? Oh. Nag-G5, kinapture, Knight takes G5, nag-B3 muna. Ang sira, nag-Rook C1, kinapture ng Knight,
Nag-knight F3, bumalik. Bad move. Sa bagay, 4 seconds na lang dito si Duda. Napakalayo ng oras ni Magnus. Ibig sabihin, ang bilis si Magnus, no? Dapat daw ang tira C4. Ayan, na kapag pati hindi pwede mag-rook C8, magkiking D3 lang. Kaya tinira rook B8. O yan, malayo-layo pang ikot-ikutan yan. O pero balik tayo sa nangyari, knight F3, knight C4, checking E2, and kumapture. Ayun, no? Naipalit ang tore ng malinis. Knight and pawn ending lumalabas. Sabi po ni Botvinnik, knight and pawn ending at king and pawn ending pareho lang daw ang sistema kung papaano laruin. By sugswang. Hahanapan ng magagandang sugswang ito. Parang king and pawn ending lang daw yan eh. Knight A4, bad move by Magnus. Dapat daw king D6. Kung mag knight F7, sugod king C5. Yan, kaso umaatras si Magnus eh, no? Balik tayo sa knight A4, H4, knight C5, threat sa pawn, king E3, knight D7, palit, syempre iwas, E5, para hindi maka-E5 ang puti. O, yan. G4, king E6, G5, G6 para ma-fix, walang H5. King F3, lilipat sa G4 para i-exchange at makatawid yung pass pawn, pero nag-knight C5, di maka-king G4 ba? Bagsak ang pawn sa E4. At nag-knight A5, knight D3, ayun, para walang check, nag-king F3, C5. Yun nga lang, syempre. Parang lumalabas kasi dito, yung mga pawns na yan, naka-hold sa 2 pawns lang eh. Eh, paano yan? Parang in effect, may extra 2 pawns ang black. Knight C4, knight D3. Grabe magpaikot ng knight si Magnus. So, ang likot. Sino ba yung nagsabi nun? Na ang magandang pyesa raw na hawakan pagdating sa blitz, knight. Kasi, halos hindi na makita ng time trouble side ang lundag ng knight. Kaya very powerful daw ang knight kumpara sa bishop pagdating sa blitz. Nakalimutan ko lang po kung sino nagsabi na theoretician player. Legendary din yun eh. Ayun. So, laging lamang ng isang pawn dito. Ikot-ikot si Magnus. Ayun, oh, natirahan ng knight E6 mga kamatyas. Na puwersang mag-knight A6 dito. Si Duda. Bakit? Kasi kung maghahangad na mag-king G4, suportahan. Talo kagad. May knight C5. Trapezoid ang knight. Walang pupuntahan. Goodbye. Nakahawla na. King C7, kulong. Kaya, napilitan si Dudang tumakas. Yun nga lang bumagsak yung pawn. Hanggang dulo, lamang ng isang pawn ang black. Napakahirap pa rin gapangin ito ha. Isang pawn lang yan. Tingnan nyo po ang ikot-ikutan. Ayun, knight D4. Syempre, iwas. Oh. Dihado kasi oras ni Duda eh. Yun ang mabigat eh. Sa blitz kasi dapat halos maganda. Pantay lang eh. Ayun, knight F7, depensa. Teka muna, bakit na bad move? Dapat daw knight D3. Mahirap pa rin to, no? Di pa rin biro. Tapos magda knight C4, then knight C5. Ayun. Halos slightly better lang ang black. Pero dito, ayan, no? Wala na. Decisive advantage na si Magnus. Wala na eh. Time na rin eh. O di na maka-alis yung knight. Babagsak yung isang pawn. Knight D6. Chumek na lang. Capture. King G3. King F5. Knight G7 check. King F6. At dito po nag-resign na si Duda. Bakit? Pag nag-knight H5 check, magki-king G6. Obligado mag-king G4 pero titirahan lang ng saklapacious sa tira. Knight F5. Hindi na makagalaw yung knight. Sugswang. Ayan. Tama yung sabi ni Botvinnik. You can win by sugswang. King and pawn ending and knight and pawn ending. Pareho lang daw. Sugswangin mo ang kalaban mo para manalo ka. Sa advantage side O, yan. Pag nag-knight G3 capture. So, very basic na po ito na king and pawn ending na panalo ang black. Okay, grabe ka warrior talaga si Magnus pagdating sa endgame at sa blitz. Kita nyo naman, halos laging ang kalaban niya ang naghahabol sa oras. Grabe, no? Paano kaya ginagawa ni Magnus yon? Ang galing. Nasilip ko yung mga laro niya dito. Ang dami niyang magagandang laban sa blitz na hindi mo lubos maisip, parang nagiging bata sa kanya yung mga malalakas na players din na kilala natin. Sa mga iba pang pagkakataon, i-analyze pa natin yung iba pa niyang mga games dito sa Blitz. Ang gaganda. Nako, matututo kayo ng mga discarding paggapang, yung mga paikot ng mga pyesa,
yung mga endgame techniques, kay Magnus nyo makukuha yan, mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo. At mag-comment lang po kayo sa section below kung kanino pang games ang gusto nyong ipa-analyze dito sa katatapos lang na World Rapid and Blitz. Titingnan ko po yung inyong mga request pag nakita kong kinapapalooban, ayan, lalim ng Tagalog, ng interesting content, papasadahan natin. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.